O ito, ah, ito matindi ito kasi sinabi ni Lacson na wala daw mastermind. Manlupit. Nagulat ako dito Sabi ni Lacson. Panoorin ninyo. Naniniwala naman si Senate President Pro Tempore at Blue Ribbon Committee Chairman Senador Panfilo Lacson na walang overall mastermind sa nabistong flood control scandal. Git pa niya hindi maaring obligahin na dumalo ng pagdinig sa Senado si dating House Speaker Martin Romualdez. Balita, Mar Gabriel. Mar. I don't think there's an overall mastermind kasi nga, di ba, driven by greed. Saka sabi ko nga, di ba, Wala daw overall mastermind. Napakakalokohan nito, Lacson. Sobra. Alam natin na may korupsyon. Alam natin na may ghost flood control. Paano nangyari yun? Bilyon yung pera. Saan nagsisimula? Sa executive. Sino nag-a-approve? Di ba? Legislative. Kanino pipirma? Babalik ang pirma. Sa executive. Sino mag-execute ng pera na ilabas at ibigay doon sa mga kontraktor? Executive. Tapos sasabihin mo, walang mastermind? Ang laking kalokohan nito, mga kababayan. Si Raulo na lang talaga maniniwala dito. Sorry pero that's the truth Si Raulo na lang talaga maniniwala dito kay Lacson. Matapos ang 8 pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee, wala raw nakitang overall mastermind sa nabistong flood control scandal ang chairman nito na si Senator Panfilo Lacson. Sabi niya, walang iisang personalidad na nagmando para maisagawa ang malawakang korupsyon. Ang meron daw ay mga mastermind sa regional level. Merong organized na grupo pero within a certain agency, within a certain district engineering office like the Bulacan. Yun, talaga sindikato yun. Kasi merong gustong antumbukin, sir, yung former speaker hanggang kay presidente. Yun ang gustong tumbukin. If they have the evidence, present nila. Magdala sila. Lacson! Evidence! Si Diskaya, idiniin nyo, nagbigay na ng evidence. Eto this is how foolish Lacson is. Sorry Lacson, pero tanga ka talaga Mantakin mo, yung kontraktor ang nagbibigay ng pera sa mga congressman o sa mga opisyal ng gobyerno. Eto, isang kontraktor, sinasabi na niya, eto si nag-ano sa amin, si Romualdez. Ano sabi mo? Anong pinalabas nung mga pangyayari nun? Lalabas ni. Biglang nagkapalitan ng leadership. Biglang yung Blue Ribbon hindi na in-entertain si Sinong kinontrol? Yung mga taga-DPWH. Remember, recipient lang yung mga taga-DPWH. Tumatanggap lang. Mula saan? Sa kontraktor. Kasi sila binabayaran. Tapos yung kontraktor sila magbibigay. Diba yung mga kontraktor nga nag-a-advance pa? Dahil yung pera wala pa from the government, mag-a-advance payment sila sa mga opisyal ng gobyerno. Tapos biglang tinuro na sila Revilla, sila Chis Escudero, dinadamay si... Alam mo, halatang-halatang diversion si Chis Escudero, si Revilla, si muntika na si Villanueva, tapos pati si Estrada. Diversion yun Hindi naman yun nabanggit ni ni pangalan nito nung kontraktor na si Diskaya As a matter of fact, mamaya papakita ko sa inyo, yung mga testigo, kuno laban kay Revilla, di ba? Lahat po yun. Pinakita na natin dito, lahat po yun. Walang direktang kaalaman kay Revilla. Sino lang ang nagturo? Yung isa lang na nakatanggap din. Bakit niya tinuro? Kasi nga, hindi pa pwedeng ako yung maraming natanggap. Kailangan merong iba para maligtas yung sarili ko. That's the motive. Di ba? Alam mo,
simpleng utak ng mamamayan, maiintindihan ito eh. Yung mga kontraktor, katulad ni Diskaya, ang itinuro nila si Romualdez at si Zaldico. Tas biglang lumugwak. Ayaw sa kanya pakinggan. Tas sabihin nyo, walang ebidensya. Pangalawa, 18 Marines. Nagsasalita na. Ay, hindi pala 18, 16 lang. Yung mga ex-security ni Zaldico nagsasalita na. Sinasabi namin, ito, nahatira namin, ito, si Romualdez ang bla bla bla. Sinabi na nila yan. Ayaw mo ipatawag. Kasi sabi mo walang ebidensya. Ginagago mo ba kami? Hindi totoo, Lacson. Ginagago mo ba kami? Pangatlo, si Zaldico na mismo nagsasabi, inutusan siya, i-insert ito, ganito, ganyan. Ayaw niyong interviewin via Zoom, pwede naman. Basta manumpa lang siya doon, kahit sino mang kasi pinaliwanag ito ni Marcoleta eh. Pwede naman siya mag-Zoom kung nanganganib siya. Isasaksak niyo pagpipilitan ninyo. Hindi, kailangan mag-appear siya dito. Tapos, ikukulong. Ang labo mo talaga, Lacson eh. Tapos, hihirit ka na naman. Isipin mo, 3 na yung ebidensya na yan. Hindi ko sinasabing totoo. Pero sana man lang, inimbitahan mo at pinakinggan mo at magpaliwanag. Hindi eh. Hindi mo pinakikinggan eh. Ayaw mong tanungin eh. Sasabihin mo walang ebidensya. Tapos ayaw mo pang imbitahan kuno si Romualdez dahil courtesy. Ninakawan na nga tayo, courtesy pa. Hindi ko sinabi si Romualdez na nagnakaw. Ang sinasabi ko, yung bansang Pilipinas ninakawan na. Tapos iisipin mo pa yung lintik na courtesy mo. Diba, kung gusto mong malaman ng katotohanan, alamin mo na. Tanungin mo na yung pinagbibintangan na yung kapitbahay, courtesy pa. Kasi sabihin mo ngayon, walang mastermind. Sino maniniwala sa'yo, mga tanga? Init ng ulo ko, gagigising ko lang eh. Magtrabaho rin sila na maghanap sila ng ebidensya kung sinong gusto nilang tumbukin. Ako wala akong gustong tumbukin. Dumarating sa akin yung mga nagre-report. Ayan naman pala mga kababayan, wala pala siya talagang gustong tumbukin. So ibig sabihin, hindi niya gustong tumbukin yung tunay na may sala. Di ba? Yun naman pala eh. Inilatag ni Lacson sa plenaryo ang partial report ng Blue Ribbon Committee sa pamamagitan ng privilege speech matapos itong hindi makakuha ng sapat na pirma mula sa mga miyembro ng komite. Isa sa mga hindi pa lumagda dito, si Senator Rodante Marcoleta, na kinwestiyon pa ang paggamit dito ni Lacson bilang precondition sa interpelasyon. But as for myself, Mr. President, I cannot sign a partial report. A partial report is basically unfinished. An unfinished report cannot be assumed to have contained the final and collective judgment of all the members. This is very basic, Mr. President. Maging si Senator Jinggoy Estrada, hindi raw lalagdaan ang partial report. Ano po, sir? Partial committee report, dapat final. Kung hindi na siya magpapatawag ng pagdinig sa Blue Ribbon Committee, dapat final na. Sabi ni Lacson, kinailangan niyang gumawa ng partial report dahil sa haba at sa lawak ng investigasyon. Minabuti kong hatiin eh. Kasi imagine kung tatapusin natin lahat, baka abutin tayo ng 1,000 pages. Tapos mas maganda na yung i-parcel mo. Grabe yung palusot ni Lacson, nakakabuisit, no? Diba, nakakabuisit. Ginagawang tanga yung taong bayan. May pahati-hati pa siya. Diba? Nakakainis eh. Sa totoo lang, nakakapikong ka na. Kasi gagawin mong dahilan para hindi ipagpatuloy yung Blue Ribbon dahil hindi pumipirma yung mga kasamahan mo. Bakit sila pipirma sa partial report? Hindi pa nga kumpleto. Ano yun?
Pipirma ka ng kontrata. O, pasensya na kayo ha. Kuwari, kausap mo yung kanegosyante, ano mo. Yung first page lang ang ipapakita ko muna ha. Partial lang muna, yung contract. Pero pirmahan nyo na. Doon sa third page. Yung third page, yun yung mga signature. Yung second page, yun yung kumpleto na. So, bago ko ibigay sa inyo at magpatuloy tayo sa negosyasyon, pirmahan nyo muna yung first page. Sandali, bakit ganun? Tapos sasabihin mo, hindi na tayo magpapatuloy sa negosasyon na to. Bakit? Hindi niya pinipirmahan yung first page eh. Sabi nung kausap mo, ipakita mo na kasi lahat. Paano kami pipirma niyan kung hindi mo kami ipapakita lahat? Hindi. Partial lang. Kasi dadami to pagka ano. Lokohan no? Nakakabuisit. Para get done with yung na-cover, tapos yung susunod na phase, edi i-absorb na lang o masubsum na lang yung partial committee report doon sa main committee report. Grabe. Sa chairman's report ni Lacson, inilabas niya ang mga nakalap na ebidensya at mga personalidad na inirekomenda ng komite na kasuhan, kabilang ang mga DPWH official at ilan nilang kasamahan sa Senado, kabilang sina Senator Chis Escudero, Senator Joel Villanueva at Senator Estrada. You're not bothered by it. Not bothered by it. Tsaka naglabas na ng statement ang LBRM na wala akong sinasabi ni Bryce Hernandez kung nag-hearing sa House na Coroy na Binsert na 355 million. Kung sinabi naman dito na wala nang dalawa insertion, talaga na yung nakapakilala sila. Tama nga naman hindi pirmahan. Paano ko doon sa yung partial, yung kalahati biglang nandun ang pangalan nila, nila Estrada, tapos pinirmahan nila. Tayo nang gaguhan no? Nakakabuisit ito si Lacson. Sa totoo lang nakakabuisit ka. They won't take it as a gospel truth. For further investigation naman ang rekomendasyon ng komite kay dating House Speaker Martin Romualdez na muli raw iimbitahan sa susunod na pagdinig. Pero sabi ni Lacson, hindi pa rin siya maaaring obligahin dahil sa umiiral na interparliamentary courtesy sa pagitan ng Senado at Kamara. Pero ang nangyari, Mr. President, ang ating boss, ang mga amo natin, ang taong bayan, ang hindi na po iginalang Hindi lang pangbabastos sa mga taong bayan ang ginawa ng mga magnanakaw at kawatan nitong flood control projects. Igagalang pa ba natin, Mr. President, ang mga tinutungo ng ebidensya na sangkot ang mga taong gusto nating ipatawag in this chamber? Kaya nga sabi ko kanina, wala sa hulog eh. Hindi mo makita. Ikaw ang wala sa hulog. Sinabi na merong time-honored tradition. Namulat sa pool na nag-open yung Congress, naandyan na yan. Bakit natin? Ito yung palusot ni Lacson na ayaw niyang imbitahan itong si Romualdez. Kasi daw, meron ng tradisyon. Alam mo, Lacson, mas aatupagin mo pa yung tradisyon kesa sa mahuli ang korupsyon. Diba? Yung korupsyon po ba, nire-respeto niya ng tradisyon? Again this is not a law or a rule. Therefore, this is a tradition. Alam mo, dahil sa tradisyon, maraming nagkakasakit. Bigyan kitang halimbawa. Tayo mga Pilipino, mahilig tayo sa tradisyon. Wala akong tinitirang relihiyon dito. Pero mahilig tayo sa tradisyon. Ano yung tradisyon? Huwag kang maliligo sa gabi dahil pag natulog ka na basa ang buhok mo, masisira ulo mo. Yan ang tradisyon natin Paniniwala natin ganyan So maraming natulog at paggising may lisana. Ang bantot ng buhok. Totoo. Kaya nga dito sa kondo, dami naggagano ng mga yaya Yung nagkukutuhan. Bakit? Naniniwala kasi sa tradisyon na wag maligo sa gabi kahit na arawan ka na ng todo-todo
Tama, mali. Tradisyon, nagkakasakit. Ano pa tradisyon? Pagkatapos mong umuwi at mapagod sa trabaho, wag ka din maliligo. Bakit? Mapapasma ka. Di ba? So, ano nangyari yun? Nagkaputok ka. Nayari yung health mo. Pero kung i-imagine ninyo to, yung mga nag-gym, pagkatas mag-gym, naliligo. Di naman sila napapasma. Pero ikaw, na nag-commute lang, ayaw mo maligo kasi mapapasma. Kasi nga tradisyon. Maraming namamatay dyan sa mga tradisyon. Sa totoo lang. Yung mga naliligaw. Kaysa na inasahan yung cellphone, Google Map, hindi, bidaligtad yung damit. Pag baligtad yung damit, mahahanap ko na ito. Ayun, dilakad sa gabi, bigla nalaglag sa bangin, patay. Tradisyon kasi kailangan palitan yung damit, baligtarin yung damit pag naliligaw. Hindi umasa, may Google Map naman. Mali. Hindi, ito exaggerated na yan. Pero ang point talaga dito, ninakawan na tayo ng limpak-limpak na salapi. Bilyon-bilyon. First time in the history of the Philippines, dinaeg ng administrasyon na to ang ginawang pagnanakaw nung panahon ni Marcos Sr. Dinaeg in how many years? In less than 6 years. Yung pagnanakaw ng 20 years na mahigit ay dinaig ng 6 years. More than times 2. Tapos gusto mo respetuhin natin yung tradisyon? Bakit yung mga magnanakaw ba sandali? Tradisyon natin, nakawin natin unti-unti lang. Barya-barya lang muna. At tradisyon na rin, pag nagnakaw tayo, gaganunin natin sa gaganyan-ganyanin yung pera sa pagbumukha ng mga congressman. Ano ba? Lintik na tradisyon yan. Sasalungatin yun. Kung gusto niya, siya humila kay Speaker Romualdez dito. Bukod kay Romualdez, Gusto mo? Tumabi ka dyan! Tumabi kang Blue Ribbon Committee head. Mag-resign ka. Hayaan mo si Marcoleta para makaladkad dyan. Maghahamon ka ng ganyan, hindi mo naman panindigan. iminungkahi rin ni Marcoleta na imbitahan sa susunod na pagdinig sina Yusek Adrian Bersamin, Yusek Jojo Cadiz, dating Governor Luis Chavit Singson, 18 dating sundalo, at si dating... Ayan, si Singson, pinasinungalingan din niya yung sinabi ni Lacson na hindi daw sumipot. Nandun na daw siya, tapos biglang may dumating na letter na kinakancel. Natakot. Urong ang bayag di umano, allegedly, ni Lacson. Congressman Zaldico sa pamamagitan ng apostilled sworn statement. Sabi ni Marcoleta, nalulungkot daw siya dahil tila nawala na ang political will ni Lacson na dati niyang hinangaan noong siya pa ang chief PNP. Hindi ko ikukwento ito kung hindi talagang hinangaan ko siya. Noon. Pero bakit ngayon po ay nagkaiba, Mr. President? Hindi ko rin alam Parang yung pedestal na aking hinangaan, yung alamat na nandoon, unti-unting gumuho. Nalulungkot po ako at nangyari yun, Mr. President. Ako Hindi din. naman ako nagbago. At hindi naman ako kailanman magbabago. Ang nagbago si Senator Marcoleta kasi nawala siya sa hulog. Hindi na siya in sync Hindi, ikaw. with reality. O sige, tanungin natin ng taong bayan. Sino ang wala sa hulog? Si Lacson o si Marcoleta? Lagay nyo dyan. Number 1, si Lacson ang wala sa hulog. Number 2, si Marcoleta ang wala sa hulog. Komento nyo nga, mga kababayan. Lacson o si Marcoleta ang wala sa hulog? Mar Gabriel, para sa 100% balita. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat
lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tulad.